Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Masarap pong magpuri sa ating Diyos, lalo higit kung ang ating Diyos ay lubusan natin nakikilala. Our God is everything we need in our life, mga kapatid. Yan ang inawit po natin kanina. Lahat po ng pangangailangan natin para po mangyari sa atin yung ating pong tema. We will be more than conquerors in this life. Ang lahat po ay hawak ng ating Panginoon at kaya niyang i-provide. At patuloy po niyo itong pinapatunayan sa ating mga buhay, mga kapatid. At dahil sa mga na-experience nating pagtulong, pagpapala, lahat ng graces and blessings coming from our God, mga kapatid, doon po nagpo-flow o doon po bumubukal yung katotohanan po ng ating mga pagpupuri. Kahit anong maisip natin pangangailangan ng ating buhay, wala po tayong ibang pwedeng lapitan. Wala po tayong ibang pwedeng takbuhan, kagaya nung inaawit natin kanina. I run to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. Pero ang totoo, mga kapatid, para kasing pag ini-invite natin na God arise, ibig sabihin, magpakita ka, dumating ka, o Diyos, may pangangailangan ako. Ang katotohanan po, mga kapatid, ang ating Diyos hindi nawawala. Yan po ang katotohanan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang ating Diyos ay nandun sa unahan mo, nandito sa gilid mo, at nandito sa likod mo. At hindi siya nawawala. Ano po ang nawawala, mga kapatid? Kaya hindi nagiging available sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Ano po ang nawawala? Pananampalataya natin. Ang Diyos hindi nawawala. Hindi na natin siya uutusan na dumating pa o iligtas pa tayo. Ang nawawala, mga kapatid, is our faith o pananampalataya na i-avail yung kapangyarihan na ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. It is like when Moses and the Israelites, mga kapatid, ay nung nailabas na ng Panginoon sa Egypt, at pupunta na sila sa lupang pinangako ng ating Panginoon, pero hinabol sila ng mga Egyptian. Diba? Hinabol sila. Nagbago na naman ang isip ni Pharaoh at hinabol sila. Ngayon nung nakita nila Moses at ng mga Israelites, ang papadating, rumaragasang mga chariots, horses, mga warriors, sa kanilang likuran, nang makita nila na umaalikabok na yung lupa. Galit na galit at pupuksain na sila. Sila Moses, nandun sila sa kalagayang dagat na to. Wala na silang takas. Hindi na sila pwedeng pumunta dito. Hindi na sila pwedeng pumunta dito. Hindi na sila pwedeng bumalik. Dahil nandiyan ang kalaban, isa na lang ang daan para makawala sila sa kaaway. Etong moving forward. But then, again, mga kapatid, hindi po pwede. Kasi dagat yun. So sa makatuwid sa isipan ng kagaya ni Moses, sa isipan ng mga Israelita, ala na to. Dead end na to. Tapos na kami dito. Ngayon na kami mamamatay lahat. Iyakan sila. Nag-iyakan lahat sila at umiyak na rin yung leader nila. Nanlumo na si Moses. Iyak siya. Anong sabi ng Diyos? Bakit ka umiiyak, Moses? May nakakalimutan ka. Bakit ka umiiyak? Tumindig ka!
Itaas ang iyong tungkod at makikita mo na ako nga ay Diyos. At anong nangyari sa istorya, mga kapatid? Biyak ang dagat, nakatawid sila, napuksa yung problema nila, napakatinding problema, na akala ng isip nila ay wala ng kawalan. Mga kapatid, hindi nawawala ang Diyos. Hindi nababawasan ang kanyang kapangyarihan. Hindi nababawasan ang kanyang pagnanais na tumulong sa lahat ng pagkakataon na kailangan mo. Ano ang nawawala, kapatid? Ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Kung makatotohanan ang ating paglapit, kung naiintindihan natin kung sino siya, kung nauunawaan natin kung sino tayo sa Kanya, mga kapatid, mapapalaya tayo sa mga bagay na nagkukulong sa atin para hindi natin makamit, para hindi maging available sa atin ang mga bagay na nilaan na sa atin ng ating Panginoon. Na gusto niyang maranasan natin. Our God is everything we ever need in our life. Jehovah Jireh, He is our provider. And anything you ever need, our God can provide. Even the escape. Ano yung escape sa Tagalog? Yung pagkatakas, kagaya ng nangyari kila Moses. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. He is our... Ano yung kinakanta ng mga choir? Christus Victor. Kapatid, you are more than conquerors in Christ. Ibig sabihin ng mga kapatid, may nagtagumpay na nauna. At isinakay kanya sa kanyang tagumpay. May tumungtong sa lona para sa atin. At nung sinasabi na niya na siya ang champion, kapatid, inilagay kanya sa kanyang balikat. You are more than conquerors in Christ. Yung pakinabang na nakuha niya sa kanyang katagumpayan, kapatid, binahagi sa atin. Yung lahat ng nasakop niya, all the loots, all the plunders, mga kapatid, sa kanyang katagumpayan, ibinahagi niya sa atin. Huwag natin kakalimutan. He is the victorious God. No one can match His power. Wala kang pwedeng katakutan, kapatid, sa iyong pananindigan, sa pananampalataya. Dahil walang pwedeng tumapat sa pinagkakatiwalaan mo. He is our Jehovah Nissi, the victorious God. Ano yung huli? And He is our Jehovah Shalom. Kapatid, if everything seem to be hopeless, helpless, parang aabutin ka na ng depression, ng anxiety, kapatid, tandaan mo that your God is the God of peace, kapayapaan. He can calm any storm in your life. Physical storm within you, He can calm. Pinatunayan niya yun, mga kapatid.
There are a lot of accounts in the Bible na kayang ipakita ng Lord na kaya niyang payapain hindi lang ang isip ng tao, kahit na ang nature. Ang rumaragas ang alon at bagyo, with one command, Jesus can say, stop, be still, and it will be still. Jehovah Jireh, Nisi, Shalom, marami pa yun. Kaya tayo nagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat nararanasan natin. Nararanasan mo ba, kapatid? Okay. Okay. Conform, sanctified, part 7. Ang ating mensahe ngayon, mga kapatid, ay pinamagatan. The effectual grace of God that sanctified His elect. The effectual grace of God that sanctified His elect. Kapatid, ang grasyang tinanggap mo para sa iyong kaligtasan ay hindi isang bagay na walang buhay. Tandaan natin yan. Ang grasya ng Diyos na tinanggap mo para sa kaligtasan ay isang kapangyarihan. It is effectual. It is effective. It is efficient. It is a power, kapangyarihan, mga kapatid, para baguhin hindi lang ang buhay mo, kundi ang takbo ng isip mo, kundi ang mga emosyon mo, kundi ang pag-uugali mo, ang lahat sa iyo. Because the grace that you receive is an effectual grace from God that will continually sanctify your life, your heart, your mind, your soul, your life, and your walk with God. So our text today is in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 11. Gagamitin natin na key verse doon, mga kapatid, is yung 1 Corinthians chapter 15, verse 10. But we will read 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 11. And it says, Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Listen very carefully. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Peter and then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers, and at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles. And last of all, He appeared to me as to one abnormally born, for I am the least of all the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. And this is our key verse. But by the grace of God, I am what I am. And this grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God
that was with me. Whether then it was I or they, this is what we preach. And this is what you believe. Inaalam natin ang katotohanan, mga kapatid. Gusto natin siguraduhin sa harapan ng Diyos at sa harapan ng madlang people. Nakapareho tayo ng mga paninindigan ng mga nauna sa ating mga mananampalataya. Because there is only one gospel, mga kapatid. Walang ibang gospel. At ang gusto natin, mga kapatid, yung ating pinamamalita, yung ating miniminsahe, yung ating tinuturo, is exactly the same gospel that we see in the scriptures. The same gospel that was preached by the apostles. Walang pagkakaiba. Because there are so many preachings now, mga kapatid, pero hindi pasok o hindi tugma doon sa kung papaano pinapahayag, itinuturo, ipinamamalita yung mabuting balita tinuro ng mga apostol sa kanilang kapanahunan. Okay? So whether then it was I or they, this is what we preach and this is what you believe. Kailangan ng ating pananampalataya ay pasok doon sa kung ano yung tama na ating naririnig. We will know the truth, and the truth that we know will set us free. Okay, let us expose. Verse 1 to 2. Ang sabi niyan, now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved. If, ano yung if sa Tagalog? Oh, merong nakikita tayong kung dito. Sinasabi ang Biblia. If you hold firmly to the word I preach to you, otherwise, you have believed in vain. Meron palang mga pananampalataya na in vain. O paniniwala na in vain. Kung mali ang ating naririnig. Okay? So, Paul, to separate between the genuine and impostor Christians, Paul wanted the church to distinguish who really has a saving faith. Listen very carefully. Ang kailangan sa kaligtasan ay yung saving faith. Hindi yung pananampalatayang basta ako ligtas. Basta tinanggap ko na ang Panginoon. Bahala kayo dyan. Basta gagawin ko ang mga gusto kong gawin. Basta ako ligtas na ako. Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Merong tinuturo ang Biblia kung ano ibig sabihin ng saving faith. Ano ba talaga yung pananampalatayang umaabot dun sa kaligtasan? At yun ang nababasa natin dito. Mga kapatid, Paul wanted the church to distinguish who really has a saving faith among Christians. Verse 1 and 2 of 1 Corinthians chapter 15 clearly stated the obvious. Sabi diyan, mga kapatid, ito yung mga taong nagtataglay ng pananampalataya, ng tunay na pananampalatayang umaabot dun sa kaligtasan. Okay. Ilinawin natin, mga kapatid, hindi porke nakapasok sa church, ligtas. Kung ganun ang gusto nyo, punta kayo sa INC. Pag pumasok kayo sa church kasi,
Ligtas kayo doon. Okay? Sa atin, hindi natin tinuturo na pag pumasok tayo sa pintuan ng Truth and Life Church, ay ligtas tayo. Hindi. Maglilinawan tayo, mga kapatid. Hindi ganon. Hindi yun ang saving faith. Kaya hindi natin pinapangate, tawag doon, pinapangpain sa mga hinahayuan natin. Uy, punta kayo sa church namin. Pag nakapasok kayo sa church namin, ligtas na kayo. Hindi natin tinuturo yun. Nakakatakot yun. Huwag kayong gagawa ng ganong katuruan, mga kapatid. Hindi ganon ang sinasabi ng Biblia. Because even Paul, Apostle Paul, knew very well, mga kapatid, na hindi lahat ng mga kasamahan niya na nasa loob ng tinatawag na Kristyanismo ay nagtataglay ng saving faith. Ano ang obvious dito, mga kapatid? Sabi ni Apostol Pablo, gusto ko kayong paalalahanan. I want to remind you of the gospel I preached to you. Una, mga kapatid, a genuine Christian is someone who, number one, have heard the good news. Okay? Una, ang isang tunay na Kristiyano ay isang tao na talagang nakarinig. Narinig niya ang gospel. Kaya lang, ang daming nagbabalita ng gospel eh. Anong gospel doon ang narinig mo? May kanya-kanyang gospel ang bawat sekta, tama? May kanya-kanyang mabuting balita ang bawat nangangaral. Alin doon ang narinig mo? Ang unang batayan, mga kapatid, ng isang tunay na Kristiyano ay narinig niya ang tunay na mabuting balita. Okay? Kasi pag hindi mo narinig ang mabuting balita, yung tunay na mabuting balita, maliligtas ka ba? Mananatili kang nakukulampungan ng kadiliman. Kaya gusto ipaalala ni Apostol Pablo, now brothers, I want to remind you of the gospel that I preached to you. Gusto ko kayong paalalahanan ng mabuting balita na sinabi ko sa inyo, na itinuro ko sa inyo. Ano yung mabuting balita na yun? So the first sign of a genuine Christian is he must be someone who heard the real gospel. Kasi doon magsisimula ang lahat. Pag narinig mo yung tunay, at sabi diyan, which you receive. Pangalawa, a genuine Christian is someone who accepted what was heard. Okay, tama ang narinig. Ibig sabihin, kung tama ang narinig, tama ang naintindihan, ibig sabihin, tama yung kanyang tinanggap. Kung mali ang narinig, tama ba ang kanyang matatanggap? Kung mali ang gospel na narinig, tama ba ang kanyang magiging pagtanggap? Mali. So, kailangan marinig mo yung tama para yung matanggap mo at maintindihan mo ay tama. Okay? So, nakita natin yung dalawa. The gospel I preach to you, which you have heard, and the gospel that you receive, the gospel that you have accepted. Pangalawa. And then, number 3, a genuine Christian is someone who, ano sabi dyan? Which you receive and of which you have
Okay, yun yung pangatlo. Gospel, tama. So, tama ang tinanggap, tama ang naintindihan. Ibig sabihin, yung kanyang buhay, yung kanyang paninindigan ay magiging tama rin. You have heard, you have received, and now, sabi doon, pangatlong sign na genuine ang iyong pananampalataya is, you have the true gospel on which you are now taking your stand. Saan ka nakatindig ngayon, kapatid? Anong katuruan ng tinitindigan mo? Saan mo sinasalalay ang iyong pananampalataya? Saan mo isinasalalay ang iyong buhay? On which you have taken your stand. Ibig sabihin, itong gospel na narinig mo at tinanggap mo ay pinaninindigan ng buhay mo. Nakikita ba sa buhay mo ang pananindigan doon sa katuruan o doon sa mga salita ng Diyos na tinanggap mo sa iyong buhay? Kung hindi nakikita yun sa iyong buhay, kung hindi ka nakatungtong doon at hindi nagiging basehan yun ng iyong buhay, ibig sabihin, kapatid, hindi tama ang narinig mo. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Kaya maraming tao na ang gusto lang sa Panginoon ay pakinabang. Maraming tao na ang gusto lang sa Panginoon, ligtas ako. Gusto ko ng kaligtasan, isang araw pupunta ako sa langit. O, ligtas ka na ba, bro? Yes naman, ligtas na ako, tinanggap ko si Kristo. O, ka na. Gawa na tayo sa Panginoon. Teka lang. Meron pa kaming lakad kumpare. Meron pa kaming gagawin. Masaya yon. Ang tunay na nakarinig ng mabuting balita at tunay na tumanggap ng mabuting balita, makikita sa kanya na ang kanyang buhay ay may paninindigan sa pananampalatayang tinanggap niya. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? Naninindigan ka sa pananampalatayang tinanggap mo. Hindi ka parang isang bula na nasa ibabaw ng dagat na kung saan umalo ang alon ay doon ka napapadpad. Ibig sabihin, wala kang paninindigan. Okay? Yun ang pangatlo. In which you have taken your stand. And then pang-apat, sabi diyan, sa verse 2, by this gospel, you are saved. Saan ka naligtas, kapatid? Sa kasalanan, sa kamandag ng kasalanan, sa resulta ng kasalanan, at nakikita yon sa iyong daily walk with God. Okay? Sa araw-araw, naliligtas ka o inililigtas ka ng Panginoon sapagkat naiintindihan mo ang katotohanan. Okay? Naliligtas ka saan? Sa mga maling kaisipan? Naliligtas ka sa mga maling desisyon? Sa mga maling gawa sa buhay? A genuine Christian is someone who are saved by the word that was accepted by Him. Ibig sabihin, every day, this Christian is being freed. Pinapalaya siya araw-araw upang hindi siya mag-commit ng mga bagay na lumalabag sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Okay? Ngayon lumilinaw sa ating mga kapatid na ang kaligtasan ay hindi isang bagay na nilaro lang ng Diyos. At gusto nating laruin lang din ang kaligtasan na para bagang, libre! Libre pala eh! Akin na yan!
O meron na ako, libre na ito. And then, walang nagbabago sa buhay mo. Hindi ganun ang tinuturo ng Biblia. Okay? The grace that you receive is an effectual kind of grace. May epekto. May kapangyarihan. At gagawin ito ang kanyang pakay pag sumapit ito sa iyong buhay, kapatid. And then, in verse 2 it says, by this gospel you are saved if you hold firmly. Pag sinabi natin firmly, ano ibig sabihin sa Tagalog? Anong ibig sabihin ng firm? Yan. Matibay. Firmes. Hindi kayang tinagin. Okay? Ito yung ito kasi, yung mga salita na ayaw nating pansinin yan. Pagka pinag-usapan na yung mga paninindigan sa pananampalataya, medyo ayaw nating pansinin. Kasi ang gusto nating pananampalataya, ang gusto nating kaligtasan, ay kaligtasan malaya kang gawin kung anong gusto mong gawin. Kaligtasang walang paninindigan, kaligtasang walang responsibilidad, kaligtasang parang instant noodles na hindi ka na maghihirap, ilalagyan mo lang mainit ng tubig, kain ka na, hayahay ka na. Yun ang gusto nating kaligtasan. Kaya iwas na iwas tayo sa mga bagay na maraming pinapakita sa Scripture patungkol sa paninindigan. Okay? Yun yung number 5. If you hold firmly to the word I preach to you. Ibig sabihin, consistently holding and not letting go of the word that was accepted. Okay? Hindi mo pinapabayang humulagpos sa'yo. Ibig sabihin, ayaw mong hindi ito magmamanifest sa iyong buhay. Kapatid, nakakahiya na sinasabi mo, kay Kristo ko, ligtas ako, papunta ako sa langit. Meron akong buhay na walang hanggan. And then pag sinilip ang buhay mo, aba, nasa hotel ka, may kasama kang ibang babae. Aba, nandun ka sa mga barkada mo, nakikipag-inuman ka doon. Aba, nandun ka sa mga sugalan, nakikipag-sugalan ka doon. Aba, nandun ka sa pundahan, nakikipag-chismisan ka doon. Nakakahiya yun. Mga kapatid, hindi ganon ang kaligtasan pinapaliwanag ng mabuting balita. Ang kaligtasang pinapaliwanag ng mabuting balita ay ang sinet or ano yung sinet sa Tagalog? Pinakitang ehemplo ng mga nauna sa atin. Kagaya ng isang taong ito na nagsasalita sa atin ngayon, si Apostol Pablo. Ano yung nakita natin sa kanila? Anong klaseng buhay ang meron sila? Paano na pinapakita ang kanilang pinagmamalaking saving faith, gospel, pananampalataya, katotohanan? Because churches contain, my dear brethren, listen to this. Because churches contain people who do not yet truly believe and are not yet truly saved. Meron talaga sa mga iglesia at ayaw natin yun nangyayari sa ating church. Again, liliwanagin natin mga kapatid, wala tayong karapatan na humusga sa bawat isa sa atin at sabihin natin,
hindi ka ligtas. Hindi ka papuntang langit. Walang ganunan dito sa church. Okay? Wala. Sapagkat gusto nating paniwalaan na lahat ng kapatid natin, mga kapatid, ay merong tunay na pananampalataya na magdadala talaga sa Kanya, sa piling ng Diyos. Yun ang gusto natin. Ayaw natin ng ibang kwento. Yun lang ang kwentong gusto natin. Na lahat tayo ay papunta doon sa buhay na walang hanggan na pinaghirapan ng ating Panginoong Kristo. But, sinabihan din tayo ng banal na kasulatan, mga kapatid, na maging matalino tayo. Kung paano tayo pwedeng ma-impluwensyahan ng mga taong nakikita natin na hindi naman nagtataglay ng tamang katuruan at ng tamang pamumuhay. Okay? Because churches contain people who do not yet truly believe and are not yet truly saved. Many are just simply pretending, and their lifestyles and decisions, nakikita natin na binibitray kung ano ang kanilang profession. Sinasabi na, Kristiyano ako, pero nandun naman sa kamunduhan. Ligtas ako, pero may ibang babae naman siya. Meron akong buhay na walang hanggan, pero ang buhay na pinapakita niya ay papuntang impyerno. Sa pinag-iingat tayo ng Panginoon, Paul warned us also to discern such impostors so we could not be influenced by them. Kaya kami nila Pastor Jonathan, pagka nag-chat-chat si Pastor Jonathan, doon sa corporate sa corporate chat room ng mga pastors, sinisiguro din namin para maging sigurado tayo sa pakikipag-mingle natin ng mga corporate worships natin. Chinachat ni Pastor Jonathan, tinatanong, ano ba yung mga positions? Ano ba yung mga theological positions ng bawat mga churches na ini-include natin dito sa ating corporate fellowship? Okay? Sapagkat hindi natin maiiwasan, mga kapatid, na sa corporate worships natin, mga kapatid, mag-mingle tayo sa isa't isa. Lalo na ang mga young people. Okay? Kaya, napakalaking deal para sa amin, sa pastoral, na alamin, ano ba ang mga stand ng bawat churches na makakamingle natin. At masaya naman kami na so far, okay naman, pare-pareho naman tayo sa essentials. Kasi ayaw natin, isang araw, corporate worship, biglang may bumanat dito na na hindi natin naiintindihan. At magkakagulo tayo. Uy, ano daw? Ano sinabi nila? Nagkakagulo tayo dahil hindi natin naiintindihan kung ano kanilang mga position. Ayaw natin ang gano'n. Gusto natin maging malinaw sa atin ang ating mga paninindigan kung tayo ba ay lumalakad sa kung ano yung tinuturo ng banal na kasulatan. Okay? So, pinawarningan tayo ni Apostol Pablo na hindi tayo ma-impluwensya ng mga nagkukunwaring alam ng katotohanan pero dinadala tayo papunta sa hukay, sa kapahamakan. Okay? Hindi tayo nagmamayabang at nagmamalaki na alam na natin lahat. Wag rin tayo tutubuan, mga kapatid, ng parang ano yung ganon? Ano yung tawag sa ganon? Intellectual pride, na parang galing naman nila. Sila lang nakakaalam ng katotohanan. Hindi ganon, mga kapatid.
Hindi pa rin natin lubosang alam lahat-lahat. Pero sa awa ng Diyos, tayo'y pinag-iingat niya. Tinuturuan niya. Hindi tayo nagmamadaling alamin lahat. Kundi glory for glory, unti-unti, ayaw ng Lord na hindi natin maintindihan kung ano ang kanyang sinasabi sa kanyang banal na kasulatan. Okay? So Paul wants us to discern people, even the so-called Christians, the community, so we could not be influenced by them. Okay? Now in verse 3 to 7, makikita natin dyan. Sabi dyan, for what I received, I passed on to you. Paul said that a genuine Christian is someone who really has an encounter with our living Savior. Meaning someone who knew who Jesus really is. Kaya pag umaawit tayo mga kapatid, hindi tayo umaawit na parang hindi natin naiintindihan ang ating inaawit sa ating worship. Ang tunay na Kristiyano ay naiintindihan kung sino ang kanyang tagapagligtas at anong kalooban ng kanyang tagapagligtas. At yun ang nagiging dahilan, mga kapatid, kaya nagiging makatotohanan ang ating pagsamba sa Kanya. Nagiging makatotohanan yung ating pag-awit kanina na, because of who you are, I give you glory. Tama ba? Because of who you are, I give you praise. Ano yung sabi mo? Dahilan sa kung sino siya, kaya ako nagpupuri. Dahilan sa kung sino siya, kaya ako sumasamba. Ngayon tatanungin tayo, ganun ba? O sino ako? Kasi ang dahilan pala ng pagpupuri mo, ang dahilan pala ng pagsamba mo ay because of who I am. Sabi ng Panginoon Jesucristo. Ngayon haharap tayo sa Panginoon, tatanungin tayo, pinuri mo ba ako, sinamba mo ba ako? Opo, Lord, sinamba kita. Bakit mo ako sinamba? Because of who you are. Okay? So, sino ko? Kilala mo ba ako? Sino ko? Hindi pwedeng, basta Lord. Basta Lord, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Tama na yung Lord. Dami mo namang Lord. Sinamba ka na nga. Pinapurihan ka na nga. Tinanong mo pa kung bakit. Hindi ganon, mga kapatid. Hindi bulag ang ating pananampalataya. Kailangan naiintindihan natin kung bakit tayo sumasamba at nagpupuri sa ating Diyos. Because a genuine Christian is someone who really has an encounter with our living Savior. He is someone who knew who Jesus really is. Sino nga ba si Jesus? He is someone who knew Jesus' life, Jesus' death, His resurrection, His ascension, His intercession. Ano bang ginagawa ngayon ni Jesus Christ, mga kapatid? Wala na siya dito, yung physical body niya, wala na dito eh. Anong ginagawa ni Jesus Christ ngayon? Interceding. Okay? Listen very carefully. Kasi nandito yung sinasabi natin, magbibigay sa atin ng pananampalataya to make available all the resources that were prepared for us para mapakinabangan natin bilang mananampalataya. Kung kilala natin at naiintindihan natin kung sino ang Panginoon at kung ano ang ginawa niya para sa atin.
At kung ano ang patuloy niyang ginagawa para sa atin. Nasaan si Jesus ngayon? Interceding. Okay? Anong luklukan? Anong pwesto ni Jesus Christ ngayon? Nasa trono, sa kanan ng Ama. A position of great power and authority na pwedeng maging available sa iyo, kapatid. Kung naiintindihan natin kung sino ang Panginoon. If you are really saved, kung ligtas ka, kapatid, so kilala mo si Jesus Christ. At ano ang mga available resources para sa iyo sa pamamagitan niya. His life, His death, His resurrection, His ascension, His intercession, His work through the Holy Spirit, like the apostles and the disciples encounter with their living Savior. Ayun ang pinapanalangin din ni Apostol Pablo na maintindihan natin. Yan ang ini-intercede ni Apostol Pablo. Pakiano mo, middle, yung pinasulat ko sa iyo, Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Kaya, gustong maintindihan ni Apostol Pablo o ipaunawa sa mga mananampalataya kung sino si Jesus Christ. At ano ang kapangyarihan nakapaloob sa ating Panginoong Jesucristo. Ephesians chapter 1 verse 15 to 23 says, for this reason, dahil sa, ano yung reason sa Tagalog? Sa kadahilanan nito, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers, 17, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom. Sabi niya po sa Pablo, dalangin ko na ang ating Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ay pagkalooban kayo ng Espiritu na punong-puno ng karunungan at kaalaman. Bakit kailangan natin ng karunungan at kaalaman? Wisdom and revelation. So that we may know Him, our Lord, better. Pag di natin siya kilala, kapatid, hindi magiging available sa atin kung anong pinagpagalan ng Panginoon. Tandaan natin yun. Listen very carefully. Kung hindi natin lubusang kilala ang Panginoong Jesucristo, yung mga benefits na para sa atin, hindi natin mai-enjoy. Pinadalan pala si Ninang Cecil sa post office, 1 milyon. Walang nagsasabi sa kanya na may 1 milyon sa kanya doon na naghihintay. Mapapakinabangan mo ba 1 milyon? Paano mo siya mapapakinabangan? Kung malalaman mo na meron ka palang nakatagong 1 milyon sa post office. Tama? And you will know the truth. And the truth that you know will set you free. May give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened. Kasi nakukulambungan yung yung spiritual eye, yung spiritual ear natin eh. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dalangin ko na yung pilon na nakatakip sa'yo ay mabuksan. That the eyes of your heart may be enlightened. Bakit naman bubuksan? In order that you may know, maintindihan mo, the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints. Nakasulat ba yan na meron kang mamanahin? Meron! Bakit hindi natin nadadali? Hindi natin alam.
Akala natin nakasulat lang yan. Hindi naman ganun ang ibig sabihin yan. Ba't isinulat yan? Anong meron ka, kapatid? Anong meron ka? The hope to which He has called you. May dahilan, kaya Kanya hinirang at pinili, kapatid. May dahilan. Aloha, may dahilan. Anong dahilan? Para ipakita sa iyo ang yaman ng Kanyang gustong ipamana sa lahat ng Kanyang mga hinirang. The glorious inheritance in the saints. And then, and His incomparably great power. Kapatid, hindi exage to. Baka pag nagbabasa tayo, incomparably great power, exaggerated naman. Hindi po. Truth ito. Katotohanan to. Na kailangang maintindihan natin. Kayo bahala kung ayaw nating maintindihan. But this is the truth. Kaya nagpe-pray si Apostol Pablo. Ang panalangin ko ay yung mga nakatakip sa inyo na nakukulambong sa inyong kamalayan ay mabuksan at ma-enlighten kayo para makita nyo, masilip ninyo gaano katindi ang mamanahin nyo bilang mga hinirang ng Diyos. And the incomparably great power for us who believe. Okay? I run to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. Pag nandun tayo sa kalagayan, kumakanta tayo ng gano'n, seemingly may problema tayo at gusto natin ang Diyos ay dumating to our rescue para i-rescue tayo. Okay? Pero ang tunay na solusyon, mga kapatid, ay maintindihan natin. Dahil available na siya. At ang pagkaunawa, mga kapatid, ay hindi trabaho ng tao sa tao. Listen very carefully. Ito'y trabaho ng Diyos. Kaya nagpe-pray si Apostol Pablo. I pray to God the Father of our Lord Jesus Christ, that He may show you the incomparably great power, the inheritance, the riches of His inheritance in the saints. Dahil kahit na ganong effort ang gawin ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang bola ay nananatiling hawak ng Diyos Ama. At nilaan niya yon sa kanyang mga hinirang. Okay? That power, yung kapangyarihan na yon, kung gusto nating medyo madakot, ano bang kapangyarihan meron? Ano ba yung kapangyarihan na yon? That power is like the working of His mighty strength. 20? Mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Kung gusto nating madakot kahit pa paano, anong kapangyarihan bang pinag-uusapan natin? Kapatid, ito yung kapangyarihan na yung imposible, kayang gawing posible. Ito yung kapangyarihan na pinakita ng Diyos nung buhayin niya sa ikatlong araw ng ating Panginoong Jesucristo. Nagagawa ba ng tao yon? Ang Diyos lang ang nakakagawa. Kaya kung gusto nating maranasan ang kapangyarihan at ang ating pag-asa sa hinaharap, sino umaasa dito na papunta siya ng langit? Sino sa atin ang umaasa na papunta tayo ng langit? O, diba? Sa isip ng isang tao, lalo na sa panahon natin ngayon, na punong-puno na tayo ng karunungan kuno, na marunong na kuno ang tao. Ayaw na nilang imaginein na talagang yung pangako ng Lord, darating siya, dadalhin tayo sa lupaap, pagsasama niya tayo sa langit.
Ayaw na natin, ang gusto natin yung mga to see is to believe. Walang ganun ang science. Hindi mangyayari yun. Walang ganun. Kapatid, ito na nga, sinasabi na. Yung kapangyarihan na yun ay kapangyarihan ng Diyos na hindi available sa tao. Kaya talagang hindi kayang kargahin ng isip mo. Kaya ang pambayad mo lang sa Lord is, do you believe? Nananampalataya ka ba? Kaya maiiwan yung mga taong ang tanging pag-asa nila ay yung utak nila. Kaya ipagsasama ng Lord na ang tanging pag-asa ay yung kapangyarihan ng Diyos. At hindi yung kakayanan niya at yung isip niya. Tandaan niya, mga kapatid. Yun ang gospel na pinag-aaralan natin. The power that He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under His feet and appointed Him to be the head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Yun yung iyong living Savior. Yun yung sinasabing, genuine Christian ka ba? Kung genuine Christian ka, kilala mo kung sino ang Panginoong Hesukristo. Kilala mo siya. Sino siya? Ano siya? Anong kaya niyang gawin? Anong mga nakalaan para sa iyo sa pamamagitan niya? Anong kalagayan niya ngayon? Saan siya nakaluklok ngayon? Anong kaya niyang ibigay sa iyo ngayon? Anong kaya mong ma-experience sa pamamagitan niya at sa pamamagitan ng tunay na pananampalatayang ibibigay mo sa Kanya? Do you really know who Jesus is? Do you really understand His life, His death, His resurrection, His ascension, His intercession, His authority, His power, and His presence that He made available through the Holy Spirit, which is indwelling in your life right now? Na kadalasan naaaksayan natin, mga kapatid. Kaya inaawit natin as a chant, huwag mong sayangin, taglay mong kapangyarihan, huwag mong mamaliitin, Diyos mong mapagtagumpay. Kailan mo minamaliit ang Diyos mong mapagtagumpay? Pag hindi mo siya naunawaan at hindi mo siya kilala. Siya pala yung pinakamayaman, dumarating. Yung pinakamayaman, dumarating. Hindi mo siya kilala. Siya pala yung magbibigay sa iyo ng trabaho, hindi mo siya kilala. Kasi mukhang siya, mukhang janitor ang itsura. Hindi mo siya kilala siya pala yung may-ari ng kinatatayuan mo. Hindi mo siya kilala. Dumating. Sinabihan mo. Dahil kumakain ka yung wrapper ng ay, janitor, pakitapo nga ito. Na hindi mo siya kilala. Siya pala yung mag-i-interview sa iyo at magbibigay sa iyo ng trabaho. Kapatid, kilala mo ba ang Panginoong Hesukristo? Nauunawaan mo ba siya talaga? Do you really understand Him? And then, in verse 8 to 10, Apostle Paul then set himself as an example of someone who truly had a personal encounter with the living Savior, our Lord Jesus Christ. And as a result of that encounter, how the power of His grace transformed Paul from the inside out. Okay. Ito yung nangyari kay Apostol Pablo, mga kapatid. Una, sino si Apostol Pablo? Anong tunay niyang pangalan? Saul of
Tarsus. Saul of Tarsus. Si Apostol Pablo ay isang aral na ang tawag doon? Pharisee. Aral siya kay Gamaliel. At sa kanyang zealousness, sa pag-aakala niyang siya ay naglilingkod sa Diyos, at ang kanyang pinaglilingkuran ay ang relihiyon ng Judaismo, akala niya tamang-tama siya. Para sa kanya, tamang-tama ang ginagawa niya. So may dumarating na isang paniniwala, ito nga yung paniniwala na sinimula ng Panginoong Jesucristo at ang mga apostoles. Ang ginawa ni Apostol Pablo, ni Saul of Tarsus, mga kapatid, dahil naniniwala sila ang tama, naniniwala siya na tama ang kanyang paninindigan, bilang paglilingkod sa Diyos, pinapatay nila yung mga sinasabing kulto. O kulto yan, patayin yan. Sa gabal yan, sa tunay na pananampalataya, patayin yung mga yan. At may napatay silang isa. Sino yung napatay nila? Stephen. Si Esteban. Binato si Esteban. Yun si Apostol Pablo dati. Nung siya ay si Saul pa. Pero pinapakita niya example ng buhay niya. Paano yung grasya ng Diyos ay binago. Maging yung akala niya. Yung pagkaintindi niya na siya ang tama. He persecuted the church and then he had a personal encounter with Christ in Damascus. In the road of Damascus. Okay? Kaya sabi niya dito sa verse 8, and last of all, the Lord appeared to me also, as to one abnormally born. Ibig sabihin, abnormally born, mga kapatid, hindi naman talaga included si Apostol Pablo sa mga apostoles na original. Okay, hindi siya included sa 12. Listen very carefully. Hindi kasama si Apostol Pablo sa talagang nakasalamuha ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, abnormally born. So, he had a personal encounter with Christ in Damascus, and then, sinabi sa verse 10, we will close with this verse. Sabi sa verse 10, yun ako dati. Sabi ni Apostol Pablo, I persecuted the church. But by the grace of God, I am what I am now. Ito ako dati. Ang akala ko, tama ako. Buong-buo, kumbinsido ako, persuaded ako, tama ako. At dahil akala ko tama ako, I can go as far, pwede akong pumunta sa kasing tindi ng papatayin ko sila kasi tama ako eh. I can go as far to kill everyone doon sa kulto na sinasabi. Yun siya dati. But by the grace of God, I am what I am today. And His grace to me was not without effect. Okay, mga kapatid, listen very carefully, my dear brethren. Baka hayahay tayo. The grace that we receive is not without. Ayaw natin? Ayaw nating may epekto ang grace na yun? The grace that we receive is not without. The grace that you receive is not without effect. Kapatid, ang ibig sabihin nun, kung talagang dumapo sa'yo ang grasya ng Diyos, kapatid, i-epekto ito sa buhay mo. No! I work harder than all of them.
Apostle Paul is not an original disciple, apostle of Christ. Hindi siya. Pero ang claim ni Apostol Pablo, of which napapatunayan naman natin, mga kapatid, sa Biblia, halos lahat ng epistles, Romans, Corinthians, lahat ng Sians, Galatians, Ephesians, Colossians, Timothy, Titus, halos lahat ng mababasa niyong epistles, mga kapatid, dito sa New Testament, sulat ni Apostol Pablo. At sinulat niya yan, kadalasan, hindi sa hayahay na kalagayan. Sinusulat niya yan, kadalasan, nasa kulungan siya. Nagugutom, nainitan, walang tawag dito, komportableng kalagayan. Yun ang kalagayan niya habang sinusulat niya ang nai-enjoy nating mga katotohanan ngayon. I work harder than all of them. Sabi ni Apostol Pablo, nagtrabaho ko ng higit kesa sa trabaho ng mga disipulo, mga apostoles ng Panginoon. I work harder than all of them. Pero may binitawan siyang isang klaro na kailangang maintindihan nating lahat ngayon, mga kapatid. Ang lakas, talino, kainaman, kasipagan, katapangan, trabaho, efforts na nakita niyo sa akin, na ginawa ko, sabi ni Apostol Pablo, ay hindi akin. Yet, not I, but the grace of God that was with me. In our sanctification, mga kapatid, lalabas, lulutang, magmamanifest ang katotohanan ng ating profession bilang mga anak ng Diyos, tagasunod ni Kristo, mga hinirang ng Diyos, mga mananampalataya. Truth and Life Christian Church. Can I say also sa church natin, iba kayo. Kagaya ng sinasabi kong palagi. Mga kapatid, iba kayo sa karamihan. Tandaan niyo yan. Huwag niyong i-pattern ang buhay niyo sa karamihan. Hayaan niyo sila. Hayahin sila. Ginagawa lang, gusto nilang gawin. Pasikat-sikat sila. Makapangyarihan sila. Mga kapatid, iba kayo. Iba tayo sa sanlibutan. Tayo'y mga anak ng Diyos, tagasunod ni Kristo, tumanggap ng grasya ng Diyos. At gagawin natin kung ano ang pinapagawa ng ating Diyos para sa Kanyang kapurihan. Hindi tayo magkukumahog na umakit ng mga tao para bigyan sila ng mga maling paniniwala, maling pagkaunawa patungkol sa salita ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos para maging huwaran upang ang mga tao ay maniwala na tunay ngang may Diyos. Totoo nga ang mga salita ng Diyos. At totoo nga ang kapangyarihan ng Diyos na magbabago ng ating buhay. Kung sisilipin natin ang dati, mga kapatid, I've been here in this church for 30 years. For 30 years now. Mga kapatid, grabe na ang ginawa ng Diyos sa ating iglesia. At sa buhay ng mga taong patuloy na tumitindig. Patuloy na tumitindig sa pananampalataya. Grabe na ang pinapakitang future ng Panginoon para sa ating iglesia. Dati, sa ating iglesia, ang nag-iisang
may trabaho noon ay si Teacher May. Yung trabaho, yung iba may mga businesses, pero yung nagtatrabaho professionally, iisa. Teacher May, si Teacher May sa Heroes. We hardly make both ends meet, kumbaga. Yung church natin. Pero yung kaibahang ginagawa ng Panginoon, napakalayo na mula noon, ay nakikita natin ngayon. Tayo'y nagpapasalamat. Dami ng professionals ngayon sa ating iglesia. Sana wag kayong magsialis, Ang dami na. Engineers. At pinagpapasalamat natin yung isang prayer item natin every Thursday prayer meeting. Palakpakan natin ng Panginoon. Pumasa na po si Electrical Engineer Michael. Tatlo yung nakitang pangalan niya. Hindi, tatlo yung pangalan niya. Electrical Engineer Michael Limuel Miguel Sabarillo. Palakpakan natin ang Panginoon. Isa pa lang siya. Dami pang mga nauna sa kanya at mga kasunod. Nakikita natin kung paano ang ating Panginoon sa kanyang grasya ay bine-bless ang ating church. Huwag natin kalilimutan, mga kapatid, na nangyayari ang lahat sa atin, nangyayari dahilan sa grasya ng Diyos. Ano man yung makamtan mo, ano man yung meron ka, saan ka man makarating, kapatid, you must clearly declare with truthfulness in your heart, mga kapatid, it is not us, it is not I, it is not you, but the grace of God that is with us. Truth and Life Christian Church, malayo ang pagdadalan sa iyo ng Panginoon. Amen? Malayo. Pero tandaan mo, kailangan tama ang naririnig mo. Tama ang tinanggap mo. Tama ang paninindigan mo. Tama ang kaligtasang na-enjoy mo. Hindi ka pinabayaan kailanman ng Panginoon, Truth and Life Christian Church. At yun ang palagi natin ipagmamapuri at ipagmamalaki sa ating buhay. We will boast about what God has done in our lives. Personally, church, corporately. Purihin natin at pasalamatan ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.